Sports 5 po tayo, Manong Toots Almazan at Kuya Al Mendoza. Kay Commissioner Willie Marcial, good morning. Abay nanatili pong mainit ang rain or shine ni Elasto Painters. Kasunod nga po ng panalo kontra sa Northport Batangbong, 115-105. Sa first quarter pa lamang po ay tinambakan na kaagad ang kalaban ng rain or shine. Napalopo po ito hanggang 22 puntos sa isang bahagi po ng laro. Ito ay kalimang sunod na panalo po ng E-Painters dahilan para po umangat ang record nila sa 5-4. Sa kabilang dako naman, pangatlong sunod pong talo ito ng Batangbong at nahulog ang record sa 4-4. Alright, at ngayon nga po may mga nakakapansin na kuminsan ang laro sa PBA ay parang larong bara-barangay. Pinataob naman ng Magnolia Hotshots ang Blackwater Bossing sa isa pang laro ng PBA Philippine Cup, 81-77. Matapos po ang tablang first half, nakalayo ang Hotshots sa third quarter. Hindi na nila pinadikit pa ang Bossing hanggang sa makuha nga ang panalo. Ito ang ikatlong sunod na panalo ng Magnolia at ika-4 overall laban sa dalawang talo. Sumadsad naman ang Bossing sa ikalimang sunod na pagkabigo at hawak na ngayon ng 3-5 win-loss record. Top scorer para sa Magnolia ito mabait ito, mahusay pa, Mark Baroka na nagtala ng 19 puntos. Kaungunahan po naman ng mga Olympic hopeful ang Team Pilipinas sa ICTSI Philippine Athletics Championship sa Mayo. Nandiyan po ang Phil-Am hurdler na si Lauren Hoffman na kamakailan po lamang ay nagtala ng national record sa 100-meter hurdles. Inaasahan pong lalaro din ang mga SEA Games gold medalist na sina Eric Cray, Janry Ubas at Christina Nata. Target nilang makag-qualify sa Paris Olympics sa darating na Hulyo. Nasa 700 atleta mula sa 9 na bansa ang inaasahan pong lalahok sa palaro. Kabilang sa mga magpapadala po naman ng mga pambato ang mga bansang Hong Kong, Singapore, Malaysia at Thailand. Pasado naman sa committee level sa Kamara ang panukalang layong magpatupad ng anti-doping policy sa sports. Sa ilalim nga ng panukala, pinagbabawalan ng doping sa mga atleta at ang patagong paggawa nito. Layon din itong italaga ang Philippine National Anti-Doping Organization bilang pangunahing otoridad tungkol dito. Kabilang sa mga maaaring parusa ay disqualification, suspension at ineligibility sa paglaban. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng World Anti-Doping Agency na tinanggal na ang Pilipinas sa watch list matapos ngang mag-comply sa mga requirement. Opisyal na pong nagretiro sa NBA ang dating star na si Blake Griffin matapos po ang 14 na taon. Sa isang pahayag, nagpasalamat po si Griffin sa pamilya, mga kaibigan, mga supporters, teammates at coaches na kanyang idinaan sa kanyang basketball career. Kanyang dinaanan sa kanyang basketball career. Kinilala po rin si Griffin kanya rin pong kinilala ang mga naging pagsubok sa kanyang karera gaya po ng mga injuries at mga pagkatalo. First overall pick si Griffin noong pong 2009 NBA draft ng LA Clippers kung saan siya naglaro hanggang 2018. Pagkatapos nito, naglaro din po siya para sa Detroit Pistons, Brooklyn Nets at sa pinakahuli, Boston Celtics. Isa nga po si Griffin sa mga pinaka-exciting panoorin noong pong kalakasan niya pa sa liga. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.